Pero bago ko po simulan ang reaction video na to, may papakita po ako sa inyong video. Ito po ang video na ito ay ilang taon nang nakakaraan simula nang ako ay napadpad dito sa Italia bilang isang OFW. Panurin po natin. Mataas na kalidad na serbisyong pangkalusugan sa Italia, pinuri ng mga Pinoy. Hiling nila sa gobyernong Arroyo, pagtuunan ng pansin ang usaping kalusugan sa bansa. Naghihigpit man ang Italia laban sa mga migranteng walang kaukulang papeles. Aminado naman ang mga Pinoy doon na pagdating sa healthcare system, hindi pa uhuli ang Italia. May report si Alvin Umahon. Para kay Mang Modesto, parang pangalawang buhay daw ang pagtira niya sa Italia. 18 taon na siya rito at halos ganito na rin katagal na nakikinabang sa lunas sa kanyang kidney problem. 3 hanggang 4 na beses kasi siyang nagdadialysis sa isang linggo. Yung sakit na ito ako sa Pilipinas inabot. Palagay ko 0-0 na ako ngayon dahil ang gamutan sa atin, unang-unang pinakamahirap sa mamamaya sa atin. Sa pinakabagong datos ng World Health Organization, pangalawa ang Italia sa France pagdating sa mga bansang may pinakamataas na kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Sa magandang kalidad at batas sa healthcare, hindi na rin nakapagtataka na ang Italy ang isa sa may pinakamataas na life expectancy sa mundo. Malayo ang pwesto ng Pilipinas dito. Kaya naman, tulad ni Mang Modesto. Malaki rin ang pasasalamat ni Aling Milagros na lumalaban sa breast cancer. Dati siyang walang papel, pero nang magkasakit, binigyan siya ng karapatang manatili sa Italia para maituloy ang gamutan. Pera ang kailangan. Para sa atin. Para sa atin, kasi nga, sa atin, pag may pera ka, buhay ka. Pag wala kang pera, patay ka. Magpapagamot ka doon ika nga, ikaw, halimbawa, nagagamot ka ng ika nga, hindi continuous. Kung ano yung maaabot ng pera mo, doon ka lang gagamutin. Gusto mang umuwi sa Pilipinas ni Mang Modesto at Aling Milagros para roon magpagaling, hindi naman nila maiwan ang pagkakataong madugtungan dito sa Italia ang kanilang buhay na malabo nilang makuha sa Pilipinas. Hiling nila sa gobyernong Arroyo, pagtuunan ng pansin ng usaping kalusugan. Para sa Balitang Europe, Alvin Umahon, Pisa, Italy. 15 taon na po ako mahigit dito sa Italia at nagpapasalamat po ako na nandito ako sa bansang ito. Dahil unang-una sa lahat, napapanood nyo naman na napakaganda ng health services namin dito. Gaya nga po ng istorya ni Tatay Modesto, ni Tata Moody. Nakakailang kilala ko po sa Pisa yan dahil bumibili ako ng balot dyan. Nung panahon yan ay 18 taon na siyang dinadialysis at libre yun. Diba? At may allowance pa yan, ang alam ko. May allowance pa yan mula sa gobyerno. Dahil pumapasok yan sa invalidity. Ayan. At natutuwa din ako na binigyan nila ng pangalawang buhay din si Aling Milagros. Diba? Si Tita Milagros. Sabi nga ni Tata Moody, na kung sa Pilipinas yun nangyari, talagang, ewan ko lang, sa mahal magpa-dialysis ngayon. Diba? Bukod dun sa paano kung taga malayong lugar ka pa, magpapadialysis ka sa bayan o mamimili ka pa kung saan pang lugar merong available na lugar para sa dialysis center. Diba? Alam naman natin ang mga sakit ng mga Pilipino, pagsaya sa diabetes, sakit sa bato, high blood, cancer. Sakit ng mayaman pag sinasabi dahil mahal ang gamutan. At para naman sa breast cancer survivor na si Aling Milagros, masayang-masaya akong malaman ang istorya niya noong mga panahon iyon. Nakita ko yung pag-asa ng isang tao na mabuhay pa. Diba? Na hindi siya na problema ng kanyang pagpapagamot dahil naibigay ito ng libre ng bansang Italia. Para sa kanya. Diba? Wala siyang document at siya naman ay nabigyan ng pagkakataong maging regular dito para sa dahilan ng kanyang pagpapagamot dahil gusto nilang dugtungan ang buhay ni Aling Milagros. Ganun kaimportante ang buhay ng tao sa gobyernong Italia. Napakabigat isipin na bakit sa Pilipinas ay hindi ganito? Saan nga ba nagkulang ang gobyerno? Saan nga rin ba nagkulang ang mga taong bayan? Napakalalim ng usaping ito. Sa ngayon pa naman panahon pumutok. Gusto nyo nang bayarin ng mga OFW, ganong alam nating krisis ang lahat.
Wrong timing, di ba? Para mabuklat ang issue na to ng PhilHealth. Ano nga ba ang kahalagahan ng PhilHealth? Meron po tayong mga kababayan ngayon na nakikinabang dito. Ano po? Marami po tayo na mga kababayan natin ang nagsasabi na napakahalaga para sa kanila na may PhilHealth sila. Kaya patuloy silang nagbabayad, patuloy silang naniniwala dahil malaking bagay ito para sa kanila. Ang issue po nating mga OFW ay ganito. Bakit napakamahal naman yata? Napakamahal niyang bayarin na yan. Diba? At bakit kailangan mandatory? Bakit kailangan pwersahin nyo kami na magbayad niyan? Bakit ba? Di ba pwedeng kung kailan ko lang gusto? Di ba pwede kung kailan ko lang maisipan na bayaran yan? O saka ko na lang babayaran pag kailangan ko na lang. Di ba? Yun eh. At papaano nga ba ang mga tanong ng ating mga kababayan? Papaano nga ba? Kung hindi ko naman gamitin, 'di ba? Ibabalik nyo ba yung ibinayad ko? 'Di ba? Bibigyan nyo ba ng interest yung ibinayad ko sa inyo kung hindi ko naman magamit? Ayan. Kasi kulang tayo sa impormasyon. Kulang din tayo sa educational system na sana ay nagpapaliwanag sa murang edad ng mga tao kung ano bang kahalagahan at diferensya ng mga ganitong klase ng bayarin. Diba? Kasi marami sa atin, mga Pilipino, mag-agree kayo o hindi, mahilig tayo sa libre. Ayaw natin na nagbabayad. Diba? Mas gusto natin yung may nagbibigay sa atin ng libre. Ayan. Lalo-lalo na. At sasabihin natin na, Pangulo, tulungan nyo naman po kami. Dami na tayo nakitang interview sa TV. At sa huli, halos lahat ng bagay gusto nating hingin sa gobyerno. So, mabalik tayo. 3% monthly income ang gusto nyong hingin na percentage na babayaran ng mga OFW. PhilHealth, makinig kayo. Mahirap i-consider ang bayarin namin sa aming mga sweldo. Ang sweldo ay nakukuha lamang namin sabihin na buo. Diba? Pero, ano bang babawasin namin dyan sa sweldong yun? Para sa ibang OFW, ang sweldo ay babawasan pa namin ng aming makakain dito para makasurvive kami dito sa ibang bansa. 'Di ba? Magpapadala pa kami. 'Di ba? Ano pa? Marami pa kaming ibang obligasyon, nagpapaaral pa kami ng mga anak. Kaya mahirap i-consider na ang kwentahan ninyo ay base sa magiging computation ng aming mga sweldo. Imposible po iyon. Papaano ilagay natin na sumesweldo nga ako ng 60,000? Sumesweldo nga ako ng 60,000, pero ang akin namang primary na obligasyon dito na kailangan ko para ako ay mabuhay ay magkano? 25,000. Bukod pa ang miscellaneous na kailangan ko ring bayaran para manatili ako dito sa Italia o sa ibang bansa. Babawasin ko pa rin yun dahil kailangan kong makasurvive dito. Diba? Yun eh. Hindi kayo nagkamero ng malinaw na konsultasyon o survey man lang sa karamihan ng mga OFW bago natin ginawa ang implementasyon na to. Kaya ngayon, lahat nagkakabiglaan. Oo nga, at last year pa ito. From last year na isinulong ito, na magkakamera na ito, namatay, natakpan na naman ang ibang issue, ganoon naman kasi sa atin eh. Pag mainit lang, saka pinag-uusapan, maya-maya, wala na. Ulit. So kaya ngayon, pumutok na naman to, nasa panahon pa ng krisis. Kaya napakabigat nito talaga.
Ayan. Dun sa parte yun, sana pag-isipan nyo na magkameron kayo ng mas malawakang pagtatanong o konsultasyon sa mga OFW. Use technology, use a system para malaman ng malinaw kung ano ba ang totoong sitwasyon ng mga OFW. Okay? Dahil kulang tayo sa paliwanag, nagdidikta ang gobyerno ng gusto nila para sa atin. Pero, kinonsulta ba tayong lahat? Kinonsulta ba ang bawat bansang may OFW? Ngayon, may technology. Pwede kayo magpa-survey na obligatory sa lahat ng OFW. Magpa-survey kayo at gawing basihan ang lahat ng ito. Ang isa sa mga bagay na napansin ko, maraming author nitong, sino bang author nitong Universal Health Care Law? Si J.V. Ejercito, Senador. Masaya po ako dun sa inyong binigay na batas, 'di ba? Na isinadjust sa gobyerno para magkameron ng Universal Healthcare Law. Ayan, napakaganda po niyan. Sobrang ganda. Sana lang posible nga. Sana lang posible. Yun naman po ang hirap sa ating mga Pilipino eh. Ang napakabigat po kasi sa ating mga Pilipino, madali tayong malambing. Madali tayong, ika nga ay, sweet-sweetan. Yun ang napaka sa mga kababayan natin. Madali silang malambing. Pero ito yun eh. Madaling magsabi sa mga politiko ng mga pangako ng libreng paggamot. Para makakuha po ng boto. Diba? Ganun naman ang totoo ay wala namang kapasidad o pera ang gobyerno. Yun po eh. So ngayon na ipasa ang Universal Health Law. Ngayon, saan nga natin kukunin ang pera? Gusto ko po sanang maging magaling na mathematician para kwentahin ang lahat ng bagay na ito. Pero mukha pong magtatagal tayo sa pagkukwenta para maging posibleng ito. Bakit hindi na lang tayo magtagpo, mga kababayan? At yung ating pinipetisyon ay para magkaroon muli ng panibagong review na tayo mga OFW ay kailangan nilang isama sa konsultasyon nito. At hindi sa konsultasyon lang ng iilan. Diba? Magkameron din sana kayo ng tao dyan, PhilHealth, na magpapaliwanag at lalambing sa mga tao. Bakit ganito? Bakit ganon? Kailangan nyo kaming lambingin at kumbinsihin kung bakit kailangan namin yan. Hindi yung ngayong oras na to nagtatalo sa tayo sa 3 pirasong papel, 4 na pirasong papel na nakapost dyan sa Facebook, sa mga social media, na ngayon ay pinuputakti ng lahat ng reaction videos kagaya nito. Lahat tayo ay nagagalit, mga kababayan. Lahat tayo ay nagagalit. Bakit? Kailangang mahal. Lahat tayo nagagalit. Bakit? Kailangang puwersahin tayo ng pagbabayad nito. Ganun pa man, mga kababayan, lumabas ang batas na to. Dahil ito rin naman ay para sa kapakanan nating lahat. Hindi naman ito basta inimbento. Hindi naman ito basta lang ginawa at walang basihan. Kaya yan nasa iyo sa batas at pinagkasunduan ng mga mambabatas at ginusto rin ng Pangulo dahil ito ay para sa ating lahat. Tayo po mga OFW, bakit ba nag-abroad? Nag-abroad po tayo, namumuhunan tayo para mag-abroad.
namumuhunan po tayo para mag-abroad, para lang makapag-ibang bansa at kumita ng mas mataas na sweldo kung tutuusin. Ang health po kasi ay pinupuhunanan din. Kung tayo po ay namuhunan para sa pag-iibang bansa, at tayo ay aalis ng ating bansa, kailangan po ay from the start na tayo nag-a-abroad, iiwanan pa rin natin protektado ang ating mga iniiwan. Kung ang gusto ng gobyerno bago ka maka-flight at magkamero ng OEC, ay kailangan mo magbayad ng PhilHealth para ito sa proteksyon ng iyong pamilyang maiiwan. Diba? Dahil kung hihintayin pa yung sweldo mo para pampabayad ng gamot, hihintayin pa yung sweldo mo pambayad ng ospital, kung hihintayin pang makapangutang ka bago pa yan mangyari. Pag PhilHealth member ka, di ba, malaking kabawasan ito sa magiging gastusin mo. Doon pa lang yan sa una nating rate ng PhilHealth. Siguro pag tinaasan ito, baka mas magandang benepisyo ang gagawin nila. Na kailangang ipaliwanag ng PhilHealth sa atin kung bakit nila tinaasan ito ng mas malinaw at sa mas simpleng paraan. Ayan. Marami sa ating mga kababayan ang nagtatanong na papaano kung hindi ko naman magamit si PhilHealth? Papaano nga ba kung hindi mo magamit sa PhilHealth? Ang pinupunto ng iba nating mga kababayan, pag hindi na nila napakinabangan si PhilHealth, ay hindi naman nila mababawi ang pera. May tinatawag po tayong policy. Polisiya, ika nga. Dun sa ating mga pinapasok na bayarin at pinapasok na mga investment, may mga policy po tayo. Ayan. So, kailangan ding malinaw na polisiya tungkol dito. Ang PhilHealth para sa akin, personally, ay hindi naman ito bangko na ipunan ng pera. Diba? Hindi po bangko si PhilHealth na ipunan ng pera. Ito ay insurance. Kailangan po sana maging malinaw sa ating mga kababayan at sana ipaalam din lagi ng gobyerno tuwing may mga OFW na uuwi at dadalhin sa OWA, ay magkameron siguro ng financial literacy training before being an OFW. At talaga pong kailangan bago sila magsimula mag-abroad ay meron po silang plano bago sila mag-abroad. Hindi lang po yung dahil kailangan na lang talaga. Dahil marami pong OFW, ang alam lang talaga pagdating sa ibang bansa ay makapagpauwi ng sweldo. Hindi na po nila nakikita yung kanilang obligasyon para sa kanilang mga sarili. Obligasyon para sa ibang bagay na importante din. Marami sa ating mga OFW na binibigyang importansya lamang din ay kung anong maiibigay na material na bagay na suporta sa kanilang mga pamilya. Iniiwasan po natin yung mga bayarin na kagaya ng bayarin sa mga insurance, bayarin sa mga mga investments, di ba? Kulang na kulang tayo po mga kababayan sa edukasyon, sa paghawak ng pera. Yan ang problema natin. Kaya nawawalan ng halaga ang mga salitang insurance. Nagkakameron ng misconception tungkol o kung ano ba ang insurance at anong klaseng insurance ba ito. Yun lang po ang masasabi ko sa parteng iyon. Kasi po yung sa tingin ko lang mga kababayan, bakit hindi kakayanin na magbalik ng pera ng PhilHealth? Kung gusto ninyong, kung hindi nyo napakinabangan na ibalik ito sa inyo. Ganito po kasi, dahil yung sakit naman po ay hindi natin malalaman kung kailan mangyayari.
Hindi naman po natin masasabing, oh, may schedule. Next year, magkakasakit ako. O bukas, magkakasakit ako. O next month, magkakasakit ako. Hindi po natin alam kung kailan na masasapulan tayo ng sakit. Ano po? Pero, di ba maganda namang handa rin tayo? Di ba? Kung sino man. At ang mga OFW, ang family composition niyan ay hindi pare-pareho. Di ba? May isang anak, may dalawang anak. Di ba? Pero ang isang composition ng isang OFW, ilan kalimitan? Maraming anak, 3, 4, 5. Di ba? Na mas kinakailangan nilang magbayad ng PhilHealth kung sakasakali. Bakit? Para ito sa protection uli ng inyong mga anak. Dahil saan tayo kukuha ng bayarin o pang-ayuda na bayarin? Diba? Yun protection po yan. Yan pong klase, bakit ba hindi talaga sanay ang mga Pilipino na feeling nila ang insurance ay investment? Pwede po natin, hindi ko alam alam ko namang maraming na nakikinig din dito, na magaling dito sa mga insurance na nag-aalok ng insurance. What's the difference of an health insurance and an insurance as investment? Ano ba yan? Linawin nga natin. Ano ba ang dapat? Doon tayo may misconception na ang insurance ba ay para yumaman o ang insurance ba ay para saan? Lalo-lalo na at ito isang health insurance. Di ba? Ayan. So, iba po yun. May iba't iba pong klase ng insurance kung bakit po ganun. Kung gusto po nating makaipon, ay di, yun nga po, tama naman yung suggestion nyo. May Pag-ibig Fund dyan. Kung gusto niya naman pong magkameron ng siguradong pension sa buhay, ay may SSS po dyan. Ako, pabor akong i-mandatory ang SSS at i-mandatory ang Pag-ibig. Bakit? Maraming OFW ang ayaw magbayad ng SSS, kesyo ganito, kesyo ganon, kaya pagtanda, wala silang pension. Next, ayaw ninyong mandatory ang Pag-ibig Fund. Ang alam lang ng tao sa Pag-ibig Fund ay makakalun ako para sa bahay. Pero pwede naman tayong mag-iipon din paunti-unti sa Pag-ibig Fund. Ngayon, yung mga taong nagsabi na itigil na yung pagmamandatory, simula nung sinabing itigil na yung mandatory niyan, huwag niyong pilitin ang mga OFW ng bayarin. Nasaan na kayo? May naiabot ba kayo dun sa mga taong walang naipon? May naabot ba kayo dun sa mga taong walang pension ngayon dahil hindi nakabayad niyang SSS? May binigay ba kayong tulong dun sa mga tao na gusto'y makaipon ng tamang puhunan? Ganong sinabi niyo, huwag niyong bayaran yung mga yan. Huwag kayong magbayad ng ganyan. May naiabot po ba kayong mga nakipaglaban para doon? Napakasakit isipin, kababayan, na wala naman pala Ginagamit nyo lang paglaruan ang emosyon ng bawat tao para sa inyong political agenda. Maging mabango sa mga tao, maging relevant kayo sa hirap na pinagdadaanan nila. Pero hindi nyo iniisip kung ano magiging epekto ng mga sinasuggest nyo sa tao. Maraming matalinong OFW kung bakit sumulpot ang issue na to. Kaya bakit muling naging mainit ang issue na to. Naniniwala akong maraming matalinong OFW. Sa tingin ko lang, ang hinihiling lang ng ating mga kababayan, una, hindi naman ako pabor na huwag namang gawin na itigil ang pagbabayad ng PhilHealth. Ito yung pagkakataon natin na mas mapaunlad ang healthcare system ng Pilipinas. Ano po ba? Hindi po natin pwedeng hingin ang lahat ng bagay sa gobyerno natin. Magtagpo po tayo sa gitna. Magtagpo po tayo para umunlad ng Pilipinas. Hindi yung marami tayong argumento na ang pamimiliin lang natin ay dapat at hindi dapat. O hindi. Bakit hindi tayo magkasundo na lang kung ano ba yung dapat gawin na hindi tayo magtatalo?
Ang gusto lang ng mga tao sa inyo, PhilHealth, is maging malinaw. Bakit ba? At kayo'y maging bukas muli sa isang usapin para ayusin ang issue na to. Alam natin na may basihan si PhilHealth kung bakit nila ginawa yan. Mga kababayan, ang sakit po ay hindi sa pamura, kundi sa pamahal. Ang mga sakit sa Pilipinas ay hindi basta-basta. Mahal po lagi ang gastusin ng pagpapagamot. Ano po? Lagay na natin sagad, mga kababayan, na itong sinasabi natin, halimbawa 21,000 a year. Hindi po natin masisigurado kasi mamaya natamaan ka ng sakit. At baka, sige, itabi mo yung 21,000 mo. Huwag kang mag-PhilHealth. Tabi mo yung 21,000 mo. Sa tingin mo, pag biglaan ka bang tinamaan ng sakit, sapat ba yung 21,000 mo kung magkasakit ka? Yung po bang nagagastos natin pag nagkakasakit tayo ay nababawi natin? Hindi po, di ba? Dahil ito ay sa sakit na papunta. Kung ang perang ibinabayad po natin sa PhilHealth ay sa sakit na papapunta para mag-extend ng buhay ng tao. Ano po? Para mag-extend ng buhay ng tao, ano pang ibabalik ni PhilHealth na ipon natin? Ano pang ibabalik ni PhilHealth na ipon natin kung ang perang ibinabayad natin sa PhilHealth ay para makover ang buhay ng tao? Kung hindi man sa pamilya mo ngayon at hindi mo kailangan ngayon, maraming buhay dyan ang kailangan ng tulong. Mahal ang gastusin at ang inaasahan laang ay ang pondong nalilikom ng PhilHealth. Kaya kung magiging okay ang pondo ng PhilHealth, maaaring magkameron ng mas maraming health facilities sa bansa. Hindi yung nanghihingi tayo lagi, taon-taon. Every time na nagpapalit ang Pangulo, manghihingi na lang ba tayo? Every time na magpapalit ang administrasyon, manghihingi na lang ba tayo ng donasyon? Di po ba? Hindi lang naman mga OFW ang nagbabayad ng PhilHealth. Marami rin sa mga kumpanya sa Pilipinas o mga empleyado sa Pilipinas ang nagbabayad ng kanilang sariling PhilHealth. Meron ding mga self-declared na PhilHealth members. Diba? So, hindi lang naman natin masasabing ang gatasan ni PhilHealth ay ang OFW. Diba? Ito naman ay hinihingi ng PhilHealth na proteksyon ng mga umaalis ng bansa. Proteksyon para kanino? Protection para sa OFW at protection para sa pamilyang naiiwan ng OFW, yung mga beneficiary. Yun. Isang bagay kung bakit hindi natatapos ang pagiging OFW ng isang Pilipino. Bakit hindi natatapos? Kasi kulang sa komunikasyon at pagpaplano kasama ang pamilya. Karamihan sa atin ang nag-a-abroad ay nagiging kawawa lalo dahil ano ba ang turing sa kanila ng kanilang pamilya? Bakit hindi sila nakakaipon? Marami sa atin nagpo-post na sinasabi sila ay ATM machine. Diba? Marami sa atin ang ganon. Dahil kulang po ng pagpaplano sa pamilya. Kaya po tayo nagtatagal. Ang pakiusap ko po dun sa mga pamilya ng mga OFW dyan sa Pilipinas, mga anak ng mga OFW na nandyan sa Pilipinas, huwag niyong sayangin yung perang ibinibigay sa inyo ng inyong mga magulang na OFW. Bakit? Ito po yung oras. Pag sinasayang niyo po yung perang pinapadala sa inyo ng inyong mga mahal sa buhay na OFW, sinasayang nyo din yung oras nila, kaya lalong mas nagtatagal ang paninirahan nila sa ibang bansa. Ano po?
Ang mga Pilipino ay mahilig sa bahala na. Walang pagpaplano. Marami sa atin, aminin o hindi, ay naniniwala sa bahala na bukas. Kung hindi ako makabayad dyan, bahala na, gagawa na lang ng paraan. Diba? Parang ganun na lang yung nagiging, diba? Dadaanin natin sa dasal, ang iba'y dumatating pa sa puntong magmamakaawa para makahingi ng tulong. Ang pagiging OFW, mga kababayan, ay isang pribilehiyo lamang. Ano ang limitasyon ng isang OFW? Matatapos lang ang pagiging OFW mo pag matanda ka na, hindi ka nakakapagtrabaho o mamamatay ka na lang. Diyan matatapos ang pagiging OFW mo. Pag hindi mo nagawa ng mas maaga ang mga plano mo sa buhay. 'Di ba? Nagsimula tayo na gusto lamang nating magkabahay, hindi tayo nakontento, gusto rin nating magkakotse, hindi tayo nakontento, gusto rin natin ang ganito, hindi tayo nakontento, gusto na natin ang ganon. May bagong cellphone, kailangan ng anak. Namimiss ko na ikaw, misis, kailangan ko ng pang-video call na malinaw para maganda, kitang-kita kung buong-buo pa si misis. Na sa bawat gastos na hindi naman kailangan at hindi babalik uli yung pera at hindi naman ito naiilagay sa investment at nagiging luho na lamang dahil sa trend at diktahan ng mga tao na OFW ako naman, dapat may ganito kayo. Ang laki-laki ng kinikita mo ganyan. Marami nahihiya. Kailangan rin meron sila ng ganon dahil nag-a-abroad sila. Kaya nakakalimutan natin yung goal natin na sana ay makatapos ka ng maaga at makapag-start ka ng bagong buhay dahil may enough kang puhunan. Huwag po nating panghinayangan, mga kababayan, ang pagbabayad ng mga ganitong klase ng insurances. Ano po? Kung marami naman po sa ating mga kababayan ang gumagastos para pumuti at gumanda lamang. Bakit hindi rin po tayo gumastos kung saan tayo magiging protektado at sigurado? Di ba? Magbayad po tayo ng ating mga insurances. Di ba? Ano po bang mabigat na magbayad tayo ng insurance kung kwentahin natin yung mga nabibili nating produkto na pampaganda o pampapogi sa isang buwan? Hindi po nakaschedule ang pagkakasakit. Kaya hindi natin alam kung kailan ito dadapo. Hindi natin masasabi na pang habang buhay tayong masigla o malusog. Diba? Pero iba na yung sigurado ka na bayad ka sa mga insurance mo. Alam mo, kagaya nitong si PhilHealth. Diba? Ang pakiusap lang naman sa PhilHealth ay ganito. Magkameron tayo ng muling usapan dahil sa tingin ko ay mainit ang ulo ng ating mga kababayang OFW. Magkameron kayo ng online na mag-reach out sa mga tao na sama-sama nating ayusin ang problema. Isama nyo kami, mga OFW, para magbigyan ng solusyon. Yung Universal Health Law Bill na sa tingin ko ay maraming butas, na sa tingin ko ay kulang, na sa tingin ko po ay kulang sa konsultasyon sa mga tao. At the same time, magtagpo tayo sa gitna. Magkameron ng mas maliwanag na unawaan sa pagitan ng gusto nyong proyekto at kami mga OFW, saan tayo magtatagpo para mas mapaganda ang serbisyo. At please po, sana lang, tutulong kami mga OFW na mapaunlad itong PhilHealth. Lalo na ito na may para sa kapakanan ng maraming Pilipino. Especially yung mga pamilya namin na iiwan, ganoon din kaming mga nag-iibang bansa. Ang pakiusap lang namin sana,
kung magkakameron ng konsultasyon sa maraming Pilipino, madali na yan eh. Gamitin yung teknolohiya. Ay maging efficient ang inyong serbisyo. Ma-deliver ninyo ang inyong mga pangako. At higit sa lahat, tigilan ang korupsyon. Last year na issue na kayo, PhilHealth. Last year, nagalit ang Pangulo sa inyong PhilHealth. At ayaw ng ating Pangulo na ng korupsyon. At kahit saang parte ng mundo, ayaw natin korupsyon. Nakita nyo ba kung gaano ng katagal simula noong presidente pa si Arroyo na gusto ng mga Pilipino na magkameron ng maganda ring health services sa Pilipinas kagaya rin ng Italia at ng ibang bansa. Huwag nating hayaan na lagi na lang tayong magagamot nung abot ng pera natin. Pakita ng gobyerno na importante sa inyo ang buhay ng bawat tao. At tayo mga kababayan, importante din na tayo maging responsable. Hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi lalong-lalo na para sa inyong pinaglalaanan ng pagpapagod nyo sa ibang bansa. At yung mga tao naman na naiiwan sa ibang bansa na nakikinabang sa kanilang mga pamilyang OFW, pahalagahan nyo yung pagod ng mga OFW. Bigyan nyo ng value dahil yung perang pinapadala sa inyo buhay ang katapat. Kaya sana magkasundo ang marami. Bakit ko pa iisa-isahin? Nakapost na po dyan lahat ng gusto nilang ipaglaban. Hindi ko po kailangan makipagtalo. Kasi yung unang plano ko, makipagtalo ako dyan. Makipagmagalingan ako sa mga vloggers. Hindi naman kailangan makipagtalo pa ako. Ang bawat tao may dahilan sa bakit iba yung sambahan nila nasasay. Ngayon, ina-address yun na po. PhilHealth in-address na ng mga OFW ang kanilang hinaing. Siguro ito yung chance na para pag-usapan natin muli at ilatag at ipaliwanag at huwag tayong magtalo sa 3-4 na pirasong nakapost na papel. Kailangan namin ng tao para ayusin ang lahat ng ito. Kung ito man ay umabot sa presidente ng Pilipinas, bilang ama ng Pilipinas at may ganitong issue, ano po ba yung inyong magagawa para lambingin muli ang mga tao? Para lambingin mo muli yung mga anak mo. Pero wag naman sanang bibigyan mo lang kami ng lollipop para tumahan. Kailangan po namin ng siguradong bukas na may gabay mula sa gobyerno. At kami rin naman po na bilang mga OFW ay handa naman po makinig. Basta iparamdam ninyo sa amin na totoo yung sinasabi ninyo. Maraming salamat po sa inyong lahat. At yun lang po yung masasabi ko talaga na napakahirap para sa akin na gawa ng reaction. Maraming salamat po and have a great night. At sa muli po, please don't forget to like and subscribe ang One Usapan Reacts, ang One Usapan po ang Facebook. At malaking bagay po na kayo ay nagtitiwala sa aking mga opinion. Maraming salamat.